Wala, ang pangarap ng Lord sa akin is simpleng buhay, kundi meron palang mas higit na plano ang Lord para sa akin. Ating mga kwento sa mga videos natin every week para ma-inspire po tayong lahat. Ang Anong Kwento Mo TV channel ay mga kwento ng mga ordinaryong tao, ordinaryong buhay na matatagpuan sa kanila ang extraordinaryong mga kwento na kapupulutan natin ng aral sa buhay. Okay, ipinanganak sa Barangay Calero, lungsod ng Malolos ang ating guest ngayong hapon. Pang-15 siya sa 16 na magkakapatid. Bata pa lang siya, huminto na siya sa pag-aaral dahil hindi niya nakikita ang sarili niya na makakatapos pa siya ng pag-aaral katulad ng kanyang mga kapatid. Kinalimutan na niya ang kanyang mga pangarap dahil ang akala niya wala na siyang patutunguhan kundi ang maging mahirap lamang habang buhay. Mga kaibigan, yan ang kwento ni Miss Rachel Peloteo. Ayan, hello po Pastor, and hello po sa ating mga ka-youth tambayers ngayong hapon. Magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Okay, good afternoon sa iyo, Rachel. Nagpapasalamat kami dahil pinaunlakan mo kami na maging guest ngayong hapon at ikwento sa ating mga katambayers yung buhay mo ngayon. Okay, so para sa akin, para matagal na kitang kakilala, pero siguro ito yung paraan din ng Panginoon para maging yung kwento ng buhay mo ay maging inspiration din sa iba na maaaring kahalintulad ng pinagdaanan mo din sa buhay at kapulutan din nila ng aral, ng inspirasyon, ng tibay, ng tatag para katulad mo magtagumpay din sila. Okay, so before that, bigyan mo muna kami ng background sa buhay ninyo. Yan, Okay sa pamilya. po. Ayun nga, tulad nga po ng sinabi niyo po kanina lang na kami po ay 16 na magkakapatid, pero kung bibilangin po ay 15 talaga kaming ipinanganak dahil meron pong kambal sa aming magkakapatid. So yon, konti lang po, di ba? Ayan, so ang parents ko po ay, ang tatay ko po ay 79 years old. Magkamali pa ako. 74 years old at yung mother ko naman po ay 71, I think. 71 years old, ayan. So, yon. At kami nga po ay nakatira sa Calero kung saan nandoon din po sa Barangay Calero yung aking ibang mga kapatid at yung iba naman po ay nasa iba-ibang lugar na kung saan doon nakatira yung kanilang mga napangasawa. Okay. So, gaano kahirap sa pamilya ninyo, gaano kahirap yung buhay ng isang pamilya na mayroong 16 na anak? Pastor, para po sa akin siguro, hindi ko masabi o hindi ko masukat yung hirap dahil ako nga po ay pang-15. Siguro mas mapalad na po ako na ayun, yung mga kapatid ko nga ay matatanda na, malalaki na nung ipinanganak ako. So, ibig sabihin po, hindi ko po masyadong naranasan yung hirap dahil nakasuporta na po sila noon na kung halimbawa naman po sa mga, let's say, yung pagkain araw-araw, ganyan. So, nakakain naman po ng tama, sa tamang oras, 3 beses isang araw, ganyan. Pero alam ko po sa parents ko na mahirap. Mahirap na meron silang isang malaking pamilya, meron silang 16 na anak. Kaya nga po na naging dahilan ito kung bakit nahirapan silang pag-aralin ng sabay-sabay yung 16 na anak na yon. So naging dahilan yon kung bakit yung mga kapatid ko po ay hindi nga nakatapos ng kanilang pag-aaral. Yung mga kapatid mo, anong elementary lang ba or high school na tapos sila Opo, lahat? Pastor. Karamihan po is elementary. Yung iba po ay hindi pa nakatapos ng elementary. At meron naman din pong nakatungtong ng high school, pero hindi rin po natapos yung high school. Siguro po, I think sa mga ate ko po, 2 yung ate ko na nakatungtong ng high school, pero hindi rin po nakatapos ng high school. Okay.
So bilang pang-15, nangarap ka rin ba na makatapos ng pag-aaral? Opo, Pastor. Actually, nung elementary po ako, pangarap ko po talaga makatapos ng pag-aaral, pero hindi ganun kaseryoso. Parang, gusto ko makatapos ng pag-aaral kasi nakikita ko yung iba nakatapos ng pag-aaral, pero hindi po ako ganun kaporsigido na i-pursue po yung pagtatapos ng pag-aaral. Like, dumating po sa point na bata pa lang ako, iniisip ko na kung ano yung future ko. Na iniisip ko na parang, siguro mag-aasawa ako, magkakaanak ako, titira ako sa isang maliit na bahay, nakagaya ng bahay na nakikita ko na tinitirahan din ng mga kapatid ko, which is kahoy. Yung gawa lang po sa light material na bahay. Yung ganun lang po, yun lang yung pangarap ko. Parang hindi ako lumalagpas dun sa mangarap ng isang malaking bahay. Pero may pangarap ka maging nurse, maging teacher, o anong profesyon? Yes, Pastor, nangarap po ako maging teacher, grade 1, kasi naging idol ko po yung aking guro nung grade 1 ako. So, nangarap po ako maging teacher noon. Pero parang nung elementary is nahinto ka? Opo, Pastor. Naghinto po ako nung pagka-graduate ko po ng grade 6. Huminto po ako dahil hindi po kayang pagsabay-sabayin ng parents ko pag-aralin kami magkakapatid. Dahil yun nga po, nag-aaral yung dalawa kong kapatid ng high school. Tapos, may isa pa po kaming elementary. So, nag-decide po sila, stop muna daw po ako. Then next year daw, ganun, mag-aral muna ako. Pero, hindi rin po ako nakapag-enroll. Sobrang tagal ko pong nahinto ng pag-aaral. Umabot po ako ng 18 years old na ako, di pa ako nakapag-enroll sa high school. So, bakit parang dumating ka sa point na hinayaan mo lang yung sarili mo na from grade 6 na natapos ka, then umabot pa yung 18 years old ka, bago ka napag-decide na mag-aral ulit, ano yung dahilan mo? Bakit huminto ka sa pag-aaral? Ayun, Pastor. Parang sa akin po, inintindi ko na lang din po yung sitwasyon ng family namin na okay, sabi nila hindi ako kayang pag-aralin, okay lang. Then, may kumukuha-kuha po sa akin na tendera, ganyan, katulong sa mga, kung saan-saan na sinasahuran po ako ng maliit na halaga. Parang, nagiging masaya na po ako na, ay, kumikita ako. Tapos, kahit maliit na halaga lang po yun, ini-entrega ko pa po sa parents ko na parang feeling ko, nakakatulong na ako. So, siguro po yun yung naging dahilan na parang, okay na to, kumikita na ako, di ko na kailangan mag-aral, nakakatulong na ako. Parang, yun po. Okay, so parang nakontento ka na kung ano yung buhay mo. Then parang ang buhay mo is nakikita mo na lang yung simple na lang, hindi mo na kailangang mangarap pa ng mas mataas kasi parang hanggang doon lang yung buhay nyo, katulad din ng mga nauna mong mga kapatid, di ba? So ano yung motivation o encouragement na narinig mo na hindi mo makakalimutan yon na naging simula kung bakit naiba yung pananaw mo sa buhay tungkol sa pag-aaral? Ayan, Pastor, humuhugot na po ako ng tissue dito sa aking tabi. Ayan. So, mula po sa isang pastor na narinig ko po sa kanya. Ayan. Ayun. Na narinig ko po sa kanya yung verse na Jeremiah 29:11. Sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Naiyak talaga ako, Pastor, pag laging nare-remind yung verse na to sa akin. And kung paano nag-start ang Lord magsalita sa buhay ko. Dahil po nung time po na yon, habang nagpe-preach yung pastor, which is kayo, Pastor, sa ating youth service, sabi ko, may plano ang Lord sa buhay ko. Hindi pala niya gusto na eto lang ako. Better plan pala Lord para sa akin. Hindi pala ang pangarap ng Lord sa akin is simpleng buhay, kundi meron palang mas higit na plano ang Lord para sa akin. Then, doon po, na-encourage ako at nagpursige. Tinignan ko, pero nung time po na yon, wala pa akong idea na kailangan ko bumalik ng school para magkaroon ako ng magandang future.
Basta lang po, nangarap ako. Siguro, nung mga time na yon, may mga successful naman na tao na kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, di ba po, Pastor? So, iyon po yung nasa isip ko. Pwede siguro magtayo ako ng maliit na business hanggang sa lumaki yung business na yon, and then, palalaguin ni Lord at magsasucess din ako. So, hindi ko akalain na babalik pala ako ng school at kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral. So, parang after nung makuha mo yung dreams na yon, yung parang nagkaroon ka ng pag-asa, no? So, sa narinig mo na verse na yon, parang tumubo yun sa puso mo na, may plano pa lang si Lord na maganda sa buhay ko. Yung buhay ko po pala ngayon ay hindi pala ito yung totoong plano niya kasi may mas maganda pa dito. So, hindi ka dapat makontento doon. So, ngayon, papaano ka nakapag-high school since 18 years old ka na nung nakapag-decide ka, nung nalaman mo yung verse na yon? Yes, Pastor. Ayan. Actually, nag-enroll muna po ako ng high school. Tinry po ng aking kapatid na ako ay pag-aralin kasama ng kanyang napangasawa. Silang dalawa. Gusto nila pong pagsumikapan na makapagtapos kami nung since pang-15 nga po ako, tapos yung bunso pa po namin na pang-16 na makapagtapos kaming dalawa. Pero habang nag-aaral po ako, may naririnig-rinig po ako na mas okay. Trait na ni Lord yung buhay mo na although medyo 20 years old ka na, pero talagang gumawa si Lord ng paraan para matupad mo yung pangarap mo makatapos ng high school. Then ngayon, nakatapos ka ng high school, papaano ka naman nag-college? Parang napaka-interesting kasi kung paano ka nakapag-college. Ayun po, Pastor.
tuition fee ng kanilang anak. Tapos may isa pa po silang scholar nung time na yon. At yung isa pa po nilang panganay na anak ay nag-aaral pa rin. So si Pastor, From the start, nagsimula lahat ng mga wala po akong idea na paano pa ako makakapagtapos kung aalis ako sa poder nila Pastora, which is sila po yung tumutulong sa akin. But the Lord, napakaganda po ng mga timing ng Lord. Nung time po na yon, alam nyo po ba, libre na yung tuition ng college. Yung time po mismo na yon na nag-enroll ako, libre na yung tuition ng college hanggang sa makagraduate po ako ng, matapos ko po yung 4 years course. At ayun nga po, from Calero to Sampaloc, Manila, bumabiyahe po ko every day para makapasok sa aming school. Hanggang sa tinulungan po ako ng ate ko, kinuha niya ako ng dorm. Pero yun nga, yung sa dorm, nahirapan din yung ate ko. 2 months po siguro ako nagtagal sa dorm. Then after po nun, balik po ako dun sa biyahe ng from Calero to Sampaloc, Manila, na parang talagang iisip ko, mag-stop na lang kaya ako. Ang hirap ng ganito, na hindi ko na alam saan ako kukuha ng araw-araw kong pamasahe. Tapos, yung mga project ko pa, yung mga pang-thesis ko pa, saan kukunin ng kapatid ko? Mag-stop na lang kaya ako. Pero, yun nga po, iba ang plano ng Lord. Okay. So, ano naman yung pakiramdam? Eto na, nakatapos ka na, di ba? So, ano naman yung pakiramdam na after all your sacrifices, after all ng mga pinagdaanan mong hindrances bago ka makatapos, ano yung pakiramdam na eto, gagraduate ka na, then magmamarch ka na sa stage? Sobrang sobrang proud ako sa sarili ko, Pastor. Proud dahil nagawa ko ng mag-isa. No, nagawa ko dahil sa tulong ng Lord. Like, dati po pinagtatawanan kami kasi pag naririnig, 16 kayo magkakapatid, ang dami naman, bakit ganon? Tapos pinagtatawanan kami. Actually, dumating po sa point ng bata ako, nahihiya ako sabihin kung ilan kaming magkakapatid. Pero, ngayon, talagang isa yon sa aking ipinagmamalaki. 16 kami magkakapatid, pero hindi hinayaan ni Lord na yung 16 na yon
hindi makakatapos ng pag-aaral, na yung 16 na yon walang mararating sa buhay. Yung 15 at 16, nakatapos po ng college, at iyon ay sa tulong ng Lord. Talagang, nung gagraduate na po ako, sabi ko, Lord, thank you. Para sa iyo to. At habang nagmamarcha po ako, iniisip ko po yung family ko, yung mga taong tumulong sa akin, para sa inyong lahat to. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para po sa mga taong nagmalasakit sa akin, nagmahal sa akin, at sumuporta para makatapos po ako ng pag-aaral. Ayan guys, talaga pong kapanapanabik ang kwento ng ating guest ngayong hapon. So bago po tayo dumako doon sa mga susunod na question, hayaan po muna nating magpunas ng luha si Rachel dahil masyado po siyang emotional at naramdam ko din yung pagiging emotional niya dahil natunghayan ko, nakita ko lahat yung mga pinagdaanan niya. So finally, Rachel, since talagang nakaka-inspire yung kwento mo from wala ka naman talagang pangarap na magtapos ng pag-aaral, din nagkaroon ka ng pangarap kasi binigyan ka ni Lord ng pangarap, din yung pangarap na yun ay hindi na natiling pangarap, kundi naging makatotohanan siya at eto ka na ngayon. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataan na huminto na rin sa pag-aaral dahil parang katulad mo din ay sa hirap ng buhay? Sa mga kabataan na nag-stop ng pag-aaral, kung ang dahilan nyo ay yung hirap ng buhay, huwag kayong tumigil mangarap. Magpatuloy lang kayo, hindi dahilan yung kahirapan para hindi natin maabot yung ating mga pangarap. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, nakapagtapos ako ng napakaraming pagsubok pero hindi ako sumuko sa tulong ng Panginoon. At isa pa, kagaya nga nabanggit ko kanina, libre na yung tuition, libre na yung pag-aaral natin. Kung iniintindi nyo yung baon, iniintindi nyo yung gastusin pang iba pa sa school, madali lang yan. Lalo na kung nagtitiwala tayo sa Lord, gagawa at gagawa ng kapamaraanan ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang payo ko sa inyo, mga kabataan na nag-stop na pero nais pa rin magpatuloy, magpatuloy tayo kasama ang ating Panginoon. Okay, so bago po tayo mag-proceed doon sa pangalawa, sa huling question ko sa iyo, Rachel, gusto ko lang din basahin yung sagot ng ating katambayers kanina sa comment. Ang sabi niya, doon sa ating question na what are your dreams that came into reality? Ano na ba yung mga pangarap mo na natupad mo na or yung mga kasalukuyan mo palang na tinutupad? Sabi niya, isa po sa mga pangarap ko po dati ay yung maging katulong din po ako sa provision sa bahay. Dahil po nung estudyante pa lang po ako, di po sila nagkulang na ibigay sa akin yung mga pangailangan ko. Kaya gusto ko din pong ibalik sa kanila yung pakiramdam na gano'n, na may nagmamahal sa kanila at may taong handang ibigay sa kanila lahat ng kanilang pangangailangan. And thank God, dahil siya na po yung number 1 provider sa amin at blessed po na naging daluyan po ako ng blessings niya para sa pamilya ko. Yan po ang sagot ni Roan Kapule. Okay, dito naman po sa ating susunod na question, ito po, sino si Rachel noon at sino na siya ngayon? Ayan, Okay. Rachel noon na papetiks-petiks lang, si Rachel noon na hindi mahalaga sa kanya education. Kasi nga siguro hindi namulat sa amin na mag-aral kayo, magpursige kayo mag-aral dahil mahalaga yan para sa inyo. Ako yung dati na parang wala akong pake doon sa education, na hindi pala para sa akin dati, hindi naman to mahalaga. Ang mahalaga, nabubuhay ka, humihinga ka, tapos ayun. So yun si Rachel dati, pero ngayon si Rachel ngayon ay punong-puno ng pangarap, pursigidong maabot lahat ng pangarap. At si Rachel ngayon na handang mag-encourage ng marami pang kabataan na nawawalan ng pag-asa sa buhay, pero ang Lord may magandang plano sa bawat isa sa atin. So ano na yung ginagawa mo ngayon? Ayan, so pastor ngayon po, ito nga po, gumagawa po ako ngayon ng mga gowns, wedding gown, mga
ball gown, pang debut, pang party, pang prom, na mga gown po na pwedeng ipagawa sa akin. So, at saka po yung mga pangbata na... Ayan, yun yung mga creations na Oo, gown ni yan. Rachel. Yan, makikita At po yung natin. mga pangbata po na gown, yung mga flower girls, bridesmaids din po, gumagawa ako. And yung mga debut na gown, ayan. At casual dresses, ayan. Gawa din po ako ng pastor. Ayan, kaya nga po mga kaibigan, if you need those gowns, kung sakali meron kayong occasion at kailangan nyo po ng mga magde-design ng mga damit, isusuot din nyo sa inyong okasyon, pwede nyo lang po i-contact si Rachel sa kanyang FB account, syempre. Syempre, yun na po ang ginagawa niya, from nothing into something, di ba? From nobody to somebody na siya ngayon. Yes, Pastor. So mga kaibigan, ang Panginoon kasi pa mag-promote, grabe talaga. So, from nobody ka, pwede ka niyang gawing somebody na kung saan kapupulutan ka ng inspirasyon ng mga tao. Okay? So, siguro maganda na yung mga creations mo. May marami na ring kumukuha sa iyo Yes, para Pastor. para magtahi ng mga gown sa kanilang mga Opo. occasions. Okay? So, yun. Ito naman, anong Bible verse ang pinanghawakan mo during those days ng buhay mo? Ayun nga po, yung mula nung narinig ko po yung verse na yon, talagang iyon na po yung naging life verse ko. Yung Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, yun po, napakaganda po ng plano ng Lord kumpara sa sarili po nating plano. Kaya mga kaibigan, huwag po nating kalilimutan, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to prosper us, para pasaganain tayo. So wala pong binanggit niya na tayo po ay magdusa, maghirap habang buhay. Ang gusto ng Panginoon, sumagana ang ating mga buhay, hindi para magdusa, bigyan tayo ng pag-asa at nagniningning na kinabukasan. Kaya mga kaibigan, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, tingnan lang po natin itong kwentong ito. Okay? Isang napakaganda at nakaka-inspire at nakakamanghang kwento ng pagtatagumpay na ating natunghayan ngayong hapong ito. Hindi hadlang ang hirap ng buhay para hindi ka mangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Walang plano ang Diyos na maging mahirap tayo habang buhay. In fact, ibinigay na niya lahat ng resources dito sa mundo na pwede nating gamitin upang maging maganda at maayos ang ating buhay. Ang kailangan lang po nating gawin ay humakbang tayo ng may pananampalataya at samahan natin sasamahan tayo ng Diyos sa pagtupad ng mga pangarap na ito. Tulad ni Rachel, mahirap, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng kahirapan. Humakbang siya at bumangon upang iangat ang kanyang sarili mula sa kahirapan. At ang tanging sandata niya ay para lumaban ay ang mga pangako ng Diyos na nakalagay, na itanim sa kanyang puso. Dahil ayon sa kanyang pananampalataya at karanasan, wala pang nabigo na nagtiwala sa Diyos. Yan ang kwento natin ngayon. Mga kaibigan, ikaw, anong kwento mo?